po tayo. Magandang araw sa atin lahat teka lang muna. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Mamaya po sasagutin ko kung bakit ako biyahe ng biyahe, no? Mamaya po. Sasamantalahin ko lang. Ulit, take 2. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mamampanig ka ng digdig na ulit, take 3. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mampanig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, masakit po. Pero sabi po ni PRRD, pinalalayas na sa politika si Inday Sara. Grabe, no? Nasaktan po ako. Kaya lang, kung titignan nyo nga naman, no, bilang ama, di ba? Naranasan niya po, tsaka dinadanas niya ngayon, di ba? Dinadanas niya ngayon kung ano yung iginaganti sa kanya ng mga tao. Hindi mo rin masisisi, no, na mangarap siya ng katahimikan para sa kanyang anak. Kasi minsan yung pagiging tatay hindi mo maiaalis yan, you know? Kung tayo po, 'di ba? Lahat ng pinaghirapan natin, gusto natin na yung mga anak natin mapabuti, 'di ba? Mapabuti yung anak natin. Kaya hindi mo rin masisisi. Ako tinitignan ko yung statement ni Tatay Digong na bilang ama. Yan. Ano pa ba? Siyempre, pag-uusapan din po natin yung pinagmumura ni Tatay Digong, no? As in pinagmumura. Ito pong mga taga-Quadcom at hinahamon niya talaga, no? Talagang no, mga salbahe. Ito po yung kumbaga sa usapan po nung mga bata tayo. Salbahe po talaga. Yung nuknukan na masalbahe. Ito yung mga bata pa lang kayo, alam niyo yun, yung mga kumbaga sa amin, nung kinalakihan ko, kami yung mga bata, kapilya lang kasi sa amin, mga Katoliko kami, di ba? Kapilya lang kami. Tapos lahat po ng bata yung nagmamano sa pare. Putas, minsan sinubukan ko magmano sa pare, binatukan ako ng pare. Alam mo yun, yung alam na hindi ka nagsisimba, tapos magmamano ka. Binatukan ako ng pare. Sabi ko, putyan, tindi nito mga to. Tapos nakikita mo yung mga nagmamanong bata na galing sa simbahan, di ba? Yung mga ganun. Yun yung mga salbahing, alam mo, salbahin ng mga bata, no? Yung mga itsura ni Romualdez tsaka Nico, no? Ni Saldico, na talagang itsura pa lang, alam mong salbahe na agad. Salbahe talaga no? Kaya dapat talaga sa inyo, minumura ni Tatay Digong. Direkta na po hinahamon na matindi po kasi itong mga to, no? Sa totoo lang, mauunawaan mo si Tatay Digong kung bakit minsan namumura niya tong mga hinayupak na mga taga-Quadcom. Mamumura mo no? Kasi ang dami talagang problema ng bansa, no? Ang dami talaga. Talaga ba? Ako, pasensya na, hindi talaga ako makatutok Ito lang talaga, nung nakita ko tong dalawang balita na to, talaga sabi ko, okay na to, pwede na ako May mga talaga itsura pa lang talaga. Yung tayo, lumaki tayo itsura natin na talagang yung, di ba, tayo yung mga itsura na gusgusin, yung mga, naglalaro tayo sa lupa, alam mo yun, yung pagpawis na pawis ka na, yung napupunta dito yung mga, alikabok. Hindi nga alikabok, literal na. Kaya nga yung libag na tinatawag, di ba? As in libag talaga yun. Okay. Ayan po, pinagmumura po ni Tatay Digong yung mga no. Tapos may mga nadulas pa. Nadulas to si Abante. Hindi mo alam kung si Abante nadulas o ito ang paraan niya para sabihin na
Si Sara Duterte, umaatras ba si Abante sa mga pahayag niya laban sa mga Duterte? Parang kinakabahan na rin sila. No, kinakabahan na rin sila na mukhang delikado tayo. Pag si BP Sara, alam niyo po, tinutodo ng mga Quadcom na yan at ng mga young guns na yan. Crazy Brooks, ha? Pupunta rin ako ng Macau. Abang-abang ka lang dyan. Okay. Tapos yung walang sinseridad. Alam mo, magsalita man sila na parang concern sila, wala rin sinseridad eh. Nakita nyo po to, tignan nyo lang ha. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, hindi na dapat maulit pa yung trahedya na ganap noong panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat natin siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Alam nyo, alam mo po, ano yung ang lalakas ng loob na magmalinis. Samantalang sila, meron silang flood control project, no? Meron silang, kaya nila hindi inimbestigahan yan eh. No? Bakit hindi nyo imbestigahan kasi yung flood control project? Kayo yung may control ng budget ng Pilipinas, tapos ang laki ng binuhos ninyo sa flood control, ang laki ng binuhos nyo sa ayuda. Ang masakit pa nito, yung silip sila ng silip sa maliliit na budget ni BP Sara Duterte na wala naman pong mapatunayan na kahit ano. No, wala po talaga silang mapatunayan na kahit ano. Dito sa mga pagbibintang nila. Hindi mo na nga maintindihan kung ano yung binibintang eh. Kaya po yung mga tatanga-tanga nilang mga follower, real talk po tayo. Yung mga tatanga-tangang follower nitong mga taga-Quadcom, etong mga congressman na to. Opo, tatanga-tanga yung follower nila. Alam nyo kung bakit? Nananawagan na yung follower eh. No? Ang follower po nila nananawagan, hindi makaintindi. Yung mga follower nila, hindi po nila maintindihan na lahat po ng sinasabi ng mga to para lang siraan yung mga Duterte, particular si Tatay Digong at saka si Sara Duterte. Kasi pandalas ko na nakikita na sampahan na ng kaso yan. Follower nila to ha. Nagsasabi, sampahan na, naiinip na. Kasi yung build up nila, kala mo talaga mga magnanakaw yung Duterte. No? Ngayon yung napapaniwala nila, nananawagan na bakit ayaw nyo pang sampahan ng kaso? Nagka-bistong-bisto na, umamin na, pati yung pag-amin daw ni Tatay Digong, umamin na si Tatay Digong, bakit ayaw nyo pang sampahan ng kaso? Yun yung tinanim kasi sa nila eh. 'Di ba? Paniwalang-paniwala sila na may ikakaso. Matagal na pong hinahamon ni BP Sara Duterte yan. Yung hindi po pagdalo ni BP Sara Duterte at saka ni Tatay Digong diyan po sa Quadcom at sa ano pa mang committee ng Kongreso, paghamon po yan na sampahan nyo kami ng kaso. Wala naman kayong may kakaso eh. Pati po yung correct, kapilate, nakakasuka na po. Nakakasuka na po talaga. Kaya nga, yung napapaniwala nila na naaawa din ako sa katangahan. Nakakaawa dahil may naniniwala po talaga sa kanila. Marami pong matatalinong follower yan. Alam po nila na walang kaso si BP Sara. Paano magkakakaso? Pronouncement nyo lang. Parang may anomalya. Parang mukhang pineke yung mga resibo. 'Di ba? Parang ibinulsa yung pera. Bakit namimigay ng sobre? Alam nyo, para matauhan lang tong mga to, hinahamon namin yung Quadcom o yung kung sino mang committee, natuklasan sila o may umamin
na tumatanggap ng sobre mula sa Vice President, i-demanda nyo. I-demanda nyo yung mga tao na 3 na raw yung umaamin na may natanggap silang sobre. Bawal po yan. No? Bakit walang kaso yung mga umaamin na tumanggap sila ng sobre? Pinagbabawal po ang pagtanggap ng mga regalo. Regalo lang. Ito po, hindi po regalo. 9 na buwan. Every month. $13-month pay. Hindi po 'yun. Kasama po sa batas yung 13-month pay. Okay, ano po yung sinabi ni Duterte sa mga nagsasabing galit na galit sila? Ito po, hamon na naman, panibagong hamon na naman ni Tatay Digong. No? Sabi ni Pangulong Duterte, galit sila, sipain ko sila. Galit sila, sipain ko sila. Ito po ito po mga pinahayag ni Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po rito kay Representative Joseph Stephen Paduano, no? Na dismayado sa hindi po pagdalo ni Pangulong Duterte. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, sabi muna niya, no, 'di ba? Sinagot po ni Pangulong Duterte yung naglolokohan tayo. Ano to, naglolokohan tayo dito? Natatakot siya na pumunta dito. We should invite again the president. Ito Paduano, Mr. Contempt. No? Mr. Contempt Paduano. Inaakusahan mo na natatakot sa iyo si President Duterte. Sinabihan nga kayo na kaya hindi ako attend dahil kayo ay wala kayong integridad. Paano mo sasabihin na duwag si Tatay Digong? Inaakusahan nga kayo. Inaakusahan kayo na wala kayong integridad kaya hindi siya attend. Inaakusahan din kayo na yung dalawang co-chairman ninyo, si Abante at saka to si Dan Fernandez, ay nakagawa ng probity. No? Ano? Baka mali. Di ba? Na nakagawa sila ng kasalanan. Dahil sa pamimilit o tangkang pang-impluwensya. Palibasa, hindi marunong sa batas itong si Abante at to si Fernandez. Hindi nila alam na hindi po pwedeng impluwensya. Hindi nga pala subordination, probity tuloy. Subornation, no? Subornation to commit perjury. Inaakusahan nga kayo Sinasabi nga niya, hindi ako dadalo dahil yung mga chairman ninyo ay walang mga integridad. Kayo. Namimilit kayo ng mga na mag-commit ng perjury. Ang inyong mga resource person. Sasabihin nyo matapang, kayo po ang duwag. Sinasabi ko po, Mr. Contempt Paduano, kayo ang duwag. Bakit? Sa totoo lang po, ilan na po napakontempt nyo? Bakit hindi nyo po ipakontempt si Pangulong Duterte? Sabi nyo nga, pangatlo na ba? Meron po ba kayong pinatawag na 3 beses nang hindi dumalo na hindi nyo pinakontempt? Pinakontempt nyo lahat. Di ba? Pero ngayon po, ano sabi ni Pangulong Duterte? No? Eto po, galit sila, sipain ko pa sila. Sabay minura kayo, TI kayo. Pera nila, wala na akong pera. Mamasaya ko doon. I'm living on my retirement pay. Wala akong extra money sa bangko, lahat sweldo ko yan. Sila pa ang galit, mga buang. Yan, pwede natin sabihin buang kasi hindi naman mura yun.
Etong pinakamalupit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga maninindak lang yan eh. Alam nyo, kaya nyo lang i-contempt yung kaya nyo sindakin. You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing ako sa Congress. Ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that it. Do not give me that it. O ano kayo ngayon? Ha? Yan ba natatakot? Pati yung salitang takot. Bakit ayaw mo i-contempt Paduano? Ilan na ba't na-contempt mo? Oh. Sasabihin nyo na natatakot sa inyo si Duterte. Sinabihan nga kayo, hindi ako dadalo dahil wala kayong mga integridad. Oh. Hindi ako dadalo dahil yung mga dalawang chairman nyo ay nagko-commit no ng ano na nga uli baka matulad ako baka matulad ako kay baka matulad ako kay anong tawag doon, committing subornation. Yan, subornation to commit perjury. Ayan. Yan yung sinasabi namin eh. Hindi po takot sa inyo. Kayo ang takot na mag-contempt kay Tatay Digong. Hinahamon na nga kayo. Ikalawa niyang hamon. Kung talagang totoo kayo sa binibintang nyo, pinagbintangan na rin daw siya. Hindi pa siya nagsasalita. Pinagbibintangan na siya na may kasalanan. Kung ganyan pala, paano kayo magiging parehas? Sabi ni Tatay Digong, mabuti pa, sampahan nyo ko ng reklamo, hinahamon niya si Abante at si Dan Fernandez, sampahan nyo siya ng reklamo sa DOJ. Hinahamon kayo eh. Kayo ang walang magawa. Akala ko nga sasabihin ni Paduano, ipapakontempt. Hindi pala, imbitahin uli. O sa susunod, hindi ulit kayo sisiputin. Anong gagawin nyo? You don't scare me a bit. In fairness to the idiots, wala ako na-notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa mga dot na yan. ang hirap po, kaya hindi ko po pinaparinig yung mga sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang dami nanood minsan yung pinarinig ko yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Pucha, dilaw ako eh. Kami po sa mga po, ang kinatatakutan po namin yung pula at dilaw. Kasi wala kaming kita. Kahit na gaano karami nanood sa iyo, pag kinote mo si Tatay Digong, lahat ng mura niya, wala ka man. Ayun, marami nanood sa akin, di ba? Marami nanood sa akin nung hearing si Tatay Digong. Panay mura, panay. Siyempre, naka-live, hindi mo na makakat yun. Pucha, pula eh. Pula. Kaya wala kang kita ro. Marami nanood. Panay mura ni Digong. Sayang lang. Sayang lang yung kita. Wala. What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano pa ang gusto ng mga ogag? Totoo yan. Sinabi niya na po lahat under oath sa Senate. Pwede naman po nilang kunin yun eh. Di ba? Pwede po nilang hiramin yun at doon na po sila magbatay ng mga kanilang kasi alam niyo mas malupit nga si BP Sara, sinasabi ni BP Sara. Wala naman kayong gagawing batas eh. Bakit kayo imbita sa resource person?
Dapat, kaya kayo nag-imbita, ganito pala yan, no? Sa mga Duterte ko na rin natutunan, eh. Tapos, ang problema nitong mga Quadcom at iba pang committee ng HOR, hindi po sila makapalag sa mga Duterte. Hindi makapalag. Oy, Ram, narito na ako. Mas masasarap dito yung pagkain, Ram, kaysa doon sa kinainan natin. Okay. Eto po sa mga hindi po makaunawa, lalo na kay Dan Fernandez. Eto po ang payo ng isang abogado na si Tatay Digong. You are not supposed to talk to a witness because a mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are a lawyer. But if you are a judge o sa kabila ka, it would be highly improper. It would be stupid of you to talking to the other party. Delikadesa yan. O, yan po, wala sila. No? Pangulong Duterte, wala pong delikadesa yan. Pinagmamalaki pa nila na kinausap nila si Grijaldo. Alam mo, kahit na anong palusot ni Abante tsaka nito ni Dan Fernandez, dahil wala ngang alam sa batas, mawalang galang na po. Wala kayong alam talaga sa batas. Ang sabi ni Tatay Digong, the mere suggestion na ito ang sabihin mo. O kaya ito po mas malupit. You are not supposed to talk to a witness. You are not supposed to talk. Naintindihan nyo? Idinidinay nyo ngayon na hindi nyo siya inuudyokan si Grijaldo. Ang tanong ng matitinong tao, bakit nyo kakausapin? Para sabihin, oy, kumusta ka na, Grijaldo? O, the mere fact na nakipag-usap ka, yung mukha ni Abante, threat na yan. Alam niyo po ba yung pagmumukha ni Abante ay isa ng threat? Okay, maraming salamat po dito po sa nagbigay ng ating si Celestial Gonzales. Thank you very much po sa pagbibigay ng 500 na pangkape. Yan, gawin na natin siyang moderator. Kahit nga hindi ka makapagsalita, alam na alam po ng lahat na si Dan Fernandez at si Abante, pareho kayong ayaw ninyo yung war on drugs. Kinukundina ninyo. Matatabil kasi bunganga nyo. Wala naman kayong alam sa batas. Nauuna kasi yung dakdak ninyo, wala naman kayong alam sa batas. Kahit nga, hindi kayo magsalita, kung alam na ng tao, kung ano yung posisyon nyo, nagpakita lang kayo, no? Yun po, sabi nga, you are not supposed to do that. Alam mo, Abante, pag mumukha mo pa lang, may nilalabag na. Alam mo ba yun? Mukha mo pa lang may nilalabag ka na eh. Okay. Dito na po tayo sa uling sinabi ni Tatay Digong tungkol po sa kanyang anak na si BP Sara. Ito po malungkot para sa atin. Ako po, alam ko ang initial reaction nyo. Katulad ng initial reaction, bakit tayo ngayon pa? Bakit pa tayo ngayon? Laban na, Tatay Digong, all out na tayo. No? Kasi, basahin po muna natin yung sinabi ni Tatay Digong sa kanyang anak. Si Inday, pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. No? Tignan niyo po mukha ni Abante kung hindi. Maghanap, ito po sinabi ni Tatay Digong, maghanap buhay ka, negosyo, basta mabuhay ka lang ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika, huwag ka na mag-ambisyon, total vice president ka na. Sa bigla pong paningin, no? Grabe naman si Tatay Digong. Ngayong aping-api ang mamamayan sa mga magnanakaw. Ngayon mo pa yung tanging pag-asa namin, no?
para mawala yung mga magnanakaw na yan. Yung tanging sa tingin namin makakatalo dyan sa mga magnanakaw na si BP Sara, bakit hindi nyo po gustong mamulitika? Siya lang po ang pag-asa ng Pilipinas, di ba? Yun yung sa atin. Los LDS Lanao, thank you very much sa 599 euros. Hello po Sir Badong, watching from Europa. Teka muna, mukhang hindi pa natin siya, no? Add natin siya as moderator. Yan. Okay. Putol-putol ba? Putol-putol po ba? Kasi wala po yung ano eh. Pakiano nga lang po kung okay naman o hindi okay. Thank you very much kay Alan at Chensa. Keep up the good work. Okay. Sa biglang tingin po, parang inaano tayo ni Tatay Digong, no? Yung parang wala na siyang pang-intindi, ayaw na niyang ano, yung parang pababayaan na lang tayo ni Tatay Digong, di ba? Pinababayaan na tayo. Gusto mo na ba kaming pabayaan, Tatay Digong? Ayaw mo na ba sa amin? Hirap na kami, si BP Sara lang yung pag-asa namin eh. Kada magsasalita si BP Sara, kada magpe-press conference siya, lumalakas yung loob namin. No? Lumalakas po yung loob namin, Tatay Diggs, para yung may pag-asa pa kami. Tapos maririnig namin sa iyo na umalis na siya sa politika, mag-iba na siya ng hanap buhay, no? Alam nyo, maaaring natin tignan niya na diskarte yan ni Digong para umasa sila, sige, aalis na si BP Inday, wag niyo na masyadong banatan, no? Pero ako ramdam ko talaga na totoo yung sinasabi ni Tatay Digong kasi biruin nyo, 6 years, sabi nga natin, pinakamakapangyarihan tao. Kung gusto magpayaman ni Tatay Digong, sinabi niya rin to eh, madali lang yung pera, no? Pag presidente ka, no? Bakit nga naman nagkakaano, okay naman yung si Kapilate, bakit? Madali lang pong magnakaw pag presidente ka. Uy, mahal, naka-live ako. Baka makita kanila, birthday mo pa naman. Birthday mo pa naman, labas ang ano, panty mo. Hindi pa po birthday ni Mrs. Nauna lang tayo kasi ang inadyasan po namin yung anak namin. Gusto kami makasama dito. Gusto makasama mami niya dito. Okay. Nasa na tayo? Nawawala talaga ako pag yung misis ko bumabangon. Ito yung bumabangon yan eh. Ano na nga yung huli nating inano? Ayan, no? Madali lang po magnakaw eh. Madali lang po magnakaw sa kung presidente ka, no? Pero hindi po ginawa ni Tatay Digong. Alam niyo yun? Pwede po siyang maging magnanakaw pagkatapos niya maging presidente, maalwan na buhay niya. Tapos, pasarap buhay na lang siya. Hindi po niya ginawa. Tapos, dami niya pong, dahil po sa war on drugs niya, dami niya pong kaaway. Dahil po sa paglulunsad niya ng war on criminality at paglulunsad niya ng war on criminality at saka war on corruption, ang dami pong nagalit sa kanya. Oligarko, mga magnanakaw sa gobyerno, mga literal na magnanakaw, mga drug lords. Grabe po. Yung 6 years ni Tatay Digong, natuwan-tuwa tayo lahat dahil napakaganda ng Pilipinas. Pero ang imbis po na yaman ang idulot kay Tatay Digong, kaaway po. Literal po na kaaway ang inani ni Tatay Digong, hindi po papuri. Tapos ngayon, imbis na magpapahinga siya, maganda sana
naimbita na lang sana siya pag may okasyon. Panay pasasalamat na lang sana sa kanya ng mga tao. Pero hindi po, no? Sinisingil po siya ng mga nakalaban niyang drug lords, nakalaban niyang oligarko, nakalaban niyang magnanakaw sa gobyerno. Yung mga 6 na taon po na hindi nakaporma, pumayat, nagsipayatan dahil hindi makapagnakaw, bumubuelta po sa kanya. Pag kayo, Ama, ginawa ninyo ang lahat para sa bayan mo at ang sinusukli sa iyo ng bayan, no? Imbis na parangalan ka, gusto ko pang ipakulong, gusto ka pa ipamigay sa mga dayuhan na mga hayok sa dugo ni Rodrigo. Tapos nakikita mo na naman, eto, ang isa mong anak susunod sa yapak mo. Susunod sa yapak mo na tapat na maglilingkod. Susunod sa yapak mo na hindi magnanakaw sa gobyerno. Paano pagkatapos? Yung 6 na taon na naman na paglilingkod ng tapat ni Sara Duterte. Nakinikinita na yan ni Digong eh. No? Pagkatapos na maglingkod ni Sara Duterte para sa bayan, pagtatanggol ka ba ng bayan? Nakita na po yan ng Ama. Eto, ginagawa sa akin Sara Duterte. Maunawaan ko eh. Maunawaan ko kasi dinanas ko yung hirap ng 6 na taon na patinuin ng Pilipinas. After kong maghirap ng 6 na taon, imbis na parangalan ako ng mga Pilipino, imbis na ipagtayo ako ng bantayog, yung mga Pilipino na to, nanunood habang ako'y nililibak ng mga magnanakaw. Habang ako, inawat ako ng misis ko. May taga-awat ako, hindi ako pwedeng Grabe, di ba? Habang siya'y, alam niyo yun, yung tingin sa kanya, yung kinakantsawan siya ng mga bagitong congressman, naniwala pang mga napatunayan na kahit na ano, na panay ang display ng mga yaman, parang pinamumukha sa kanya, eto yung hindi mo na ibigay sa amin, Rodrigo. Hindi mo kami nabigyan ng mga LB, mga mamahaling bag, no? Mamahaling relo. Etong tinatamasa namin ngayon sa kahit sino po, kahit sinong ama, wala po sigurong ama na yung dinanas niyang paghihirap, gusto niya maranasan ng anak niya. Wala pong ama. Kaya ako naunawaan ko yun, sasabihin niyo na ploy lang yan ni Rodrigo. No? Sasabihin niyo na kunwari lang si Rodrigo niyan. Hindi po. Tingin ko, totoo yan. Tingin ko, talagang yan po damdamin ng ama. Dinanas ko na yan, anak. Naging tapat ako 6 na taon. Tignan nyo, napakasimple ng pamumuhay ko, wala akong ninakaw. Pero pinagbibintangan pa rin ako magnanakaw, protector ng drug lord. Puta, lahat ng kabaliktaran binintang eh. Sa totoo lang, lahat ng kabaliktaran, hindi siya nagnakaw. Nakibakay siya sa droga. Ngayon, ang mga bintang, protector ng drug lord, magnanakaw, puta. Sa lahat ng magnanakaw, si Tatay Digong nakatsinela. Sa lahat ng magnanakaw, si Tatay Digong hindi mo nakitaan ng ng alwan sa buhay. Pero yung nagbibintang sa kanya na magnanakaw siya at mamamatay tao, kita nyo naman. Ilan ang mga mamahaling kotse ni Abante. Puta, si Dan Fernandez pala, mga pag-aari, mga jet pala. Ilan yung mga napapabalita ng mga bumibili ng jet habang mga kababayan ay naghihikahos dahil sa bagyo.
Kaya ako sa totoo, habang nababasa ko 'yan, nadudurog ang puso ko, eh. Nakakadurog kasi yung pag-asa natin na mag-ahon muli sa'tin dito sa kahirapan na dulot ng mga magna at mangga. Pinatitigil ni Tatay Digong, pero nauunawaan ko bilang tatay, eh. Ilagay niyo yung mukha ng anak ninyo. Yung bang paghihirap niyo ngayon, kayong mga OFW, kayong nagpapakahirap ngayon sa mga, bakit kayo nasa ibang bansa? O kayong naiwan sa Pilipinas, bakit araw-araw kayo nakikibaka na pumilit na magtrabaho kahit hirap na? Para hindi na madanasan ng anak nyo. Ginagapang nyo sila. Gusto nyo sila magtapos ng pamumuhay, magtapos ng kanilang pag-aaral para saan? Para hindi na maulit. Hindi na maulit yung paghihirap nyo ngayon, maranasan pa nila. Sa tingin nyo, hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong? Ako, ramdam ko yung pagiging tatay niya. Umalis ka na sa politika, Inday, dahil ako nga, tapat na ako. Lahat na ginawa ko sa bayan. Tignan mo ginagawa sa akin ngayon. Yung mismong mga tao na akala kong kakampi ko. Sino nakakampi? Hindi ko maunawaan yan. Pero naniniwala pa rin ako at the long run na nagmana sa'yo anak mo, Tatay Digong. Pasensya ka na. Pero gusto namin na mana sa'yo anak mo na matigas ang ulo. Na kahit dinanas mo na, yung dinadanas mo ngayon, na sa pagiging tapat mo, tapat ka naglingkod, pero binabalatuba ka pa rin ng mga pinaglingkuran mo. Yung mismong mga taga-gobyerno na dinoble mo, nagagalit si Mrs., nagwawala na. Ngayon niya lang ako narinig na ganito, eh. Yung mismong mga gobyerno na dinoble mo yung sweldo, mga pulis at sundalo. Sila pa yung nagsasabi ngayon na kayo ay inutusan na mga kung sino na ang daming ginawa sa inyo ni Tatay Digong. Ako, pasalamat ako. Matigas ang ulo ni Inday Sara. Inday Sara, bagamat naunawaan ko yung tatay mo bilang ama, alam kong matigas ang ulo mo, hindi mo siya susundin. Pangungunahan mo pa rin ang mamamayang Pilipino para makapit natin ang muli na yung mga tao matamasa uli ang pamumuno ng isang Duterte. Alam ko matigas ang ulo mo. Tigasan mo pa ulo mo. Huwag mo sundin tatay mo. Bagamat masakit bilang ama na makikita yung anak niya na maghihirap muli. Pero eto lang po ang pangako namin. Isang Duterte na lang. Tatay Digong, isang Duterte pa. Hindi na kami babalik sa mga Marcos, Romualdez, Araneta ko. Isang Duterte pa. Ang susunod na mga maglilingkod ay Duterte pa rin. At mga Arateles. Siningit yung sarili. Pagbigyan nyo pa kami. Isa pa. Kailangan namin kayo. Kailangan namin yung paglilingkod ninyo. Isa pa. Isa pang Duterte at nang ma-realize ng tao, no? Ito ang dapat, ang pamilyang dapat. Puta, hindi, wala kayong tiwala sa isang Arateles. Puta. Hindi po, yung pag nakasanayan na ng tao na ito ang dapat na uri ng paglilingkod. Di ba? Yun po yun, eh. Pag natuwa na yung mga tao at sinabi nila sa sarili nila na ito talaga dapat ang naglilingkod sa Pilipinas. Yan. Yan po. Talaga. Maraming salamat po. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay ng reaksyon.